Sa bawat araw, hindi maiiwasan na may mga pagsubok na dumarating. Minsan may mga sitwasyong nakakapagod sa isip at nakakapagod sa puso. Pero ang totoo, may paraan para maging matibay, para hindi basta-basta natitinag ng problema. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga practical na hakbang kung paano mo mapapalakas ang sarili mo, mentally at emotionally, para mas handa kang harapin ang kahit anong hamon ng buhay. Number 1, isa sa pinakamahirap pero pinakamahalagang bahagi ng pagiging mentally at emotionally strong ay ang pagtanggap sa pagbabago. Madalas kasi gusto natin ng stability, gusto natin ng parehong trabaho, parehong tao sa paligid, parehong sitwasyon dahil nakasanayan na natin. Pero ang katotohanan, ang buhay ay laging nagbabago. Kung hindi mo matanggap ang pagbabago, madali kang mababalisa, madidismaya, at laging mag-aangad ng nakaraan na hindi na maibabalik. Halimbawa, kapag may nawalang tao sa buhay mo, trabaho na hindi mo nakuha, o planong hindi natuloy, ang una mong instinct ay kumapit. Pero ang pagkakapit sa luma ang nagiging sanhi ng stress at pagkahina ng isip at damdamin. Kapag natutunan mong tanggapin ang pagbabago, mas nagiging flexible at resilient ka. Ibig sabihin, imbis na malugmo ka sa bakit nagbago, mas makakapag-shift ka sa paano ako makakabangon at makakabagay dito. Halimbawa, kung dati natanggal ka sa trabaho, maaari mong makita ito bilang katapusan o kaya'y panibagong simula para mag-explore ng bagong oportunidad. Kung may nawala o lumayo na tao, masakit man, pero natututo kang pahalagahan ang sarili mo at natututo ka rin pahalagahan yung mga taong nandyan pa rin. Ang acceptance ay hindi ibig sabihin na masaya ka agad sa pagbabago. Ibig sabihin nito ay handa kang yakapin ang realidad at mag-adjust. Kapag may ganitong mindset, mas tumitibay ang mental at emotional strength mo dahil hindi ka natatali sa nakaraan, kundi nakatingin ka sa kung ano ang pwede mong gawin sa ngayon. Number 2, iwasan mo ang negatibong tao. Isipin mo ito, araw-araw, para kang sponge. Kahit hindi mo napapansin, sinisip-sip mo ang energy ng mga tao sa paligid mo. Kung positibo sila, nadadala ka rin sa ganong vibe. Pero kung puro negatibo ang kasama mo, unti-unti, nawawala ang energy at motivation mo. Ang masama pa, hindi lang basta nakakahawa ang negativity, nakakaubos din siya ng lakas ng loob at mental clarity. Para bang ma-invisible weight na dinadala mo araw-araw kahit hindi naman sa'yo galing. Kaya mahalaga na matutunan mong i-filter ang mga tao sa paligid mo. Hindi ibig sabihin na magiging suplado ka o iiwasan mo na lahat ng tao. Ang ibig sabihin lang, piliin mo kung sino ang may direct access sa isip at emosyon mo. Halimbawa, kung may kaibigan kang laging nagdadrama at ikaw ang nauubos sa pakikinig, pwede mong limitahan ang oras na ibinibigay mo. Kung may kakilala kang laging naninira ng iba, baka oras na para i-distance mo ang sarili mo. Kung may pamilya o katrabaho kang negative, hindi mo sila maiiwasan completely. Pero pwede mong kontrolin kung paano ka magre-react at gaano ka magpapadala. Kasi tandaan mo, kung gusto mong magiging matibay mentally at emotionally, dapat protektado ang mental space mo. Parang hard drive ng computer yan. Kapag puro virus ang pinapasok mo, babagal at masisira ang computer. Pero kung malinis at maayos, mabilis at productive. Sa madaling salita, huwag kang matakot na mag-set ng boundary. Hindi pagiging masama ang pag-prioritize ng peace of mind. Sa totoo lang, isa ito sa pinakamatibay na sign ng emotional maturity. Number 3, mag-focus ka sa kung ano ang kontrolado mo. Maraming bagay sa buhay na wala kang hawak. Kung lagi mong pinoproblema ang mga bagay na wala ka namang kapangyarihang baguhin, ikaw lang din ang mauubos. Isipin mo ganito, nasa gitna ka ng malakas na ulan. Pwede kang magalit sa ulan. Pwede mong murahin ang panahon at sisihin ng lahat kung bakit ka nabasa. Pero kahit magwala ka, hindi titigil ang ulan. Ang kaya mo lang gawin? Magpayong, magkapote, o maghintay na tumila. Ganon din sa buhay. Kapag inaksaya mo ang energy mo sa mga bagay na wala sa kamay mo, parang sumisigaw ka lang sa ulan. Walang epekto. Pero kung ilalagay mo ang focus mo sa kaya mong kontrolin,
doon ka lumalakas. Halimbawa, wala kang kontrol kung paano ka tratuhin ng ibang tao. Pero may kontrol ka kung paano ka magre-react. Wala kang kontrol kung makakakuha ka agad ng perfect na trabaho. Pero may kontrol ka kung mag-aaral ka, mag-upskill, o maghahanap ng ibang opportunity. Wala kang kontrol sa bilis ng traffic. Pero may kontrol ka kung gagamitin mo ang oras para makinig ng podcast, audiobook, o makapag-isip ng bagong idea. Kapag ganito ka mag-isip, mas mababawasan ang stress mo. Kasi hindi ka na nakakulong sa mga bagay na imposible mong baguhin. Mas nakakapag-focus ka sa mga hakbang na kaya mong gawin ngayon. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi sa dami ng kaya niyang kontrolin sa labas, kundi sa disiplina niya sa loob. Tandaan, energy flows where attention goes. Kung ilalagay mo ang atensyon mo sa problema na hindi mo kayang hawakan, lalamunin ka ng negativity. Pero kung doon mo ilalagay ang focus sa kaya mong ayusin, dahan-dahan mong mararamdaman na ikaw pala ang may hawak sa direksyon ng buhay mo. Number 4, mag-develop ka ng problem-solving skills. Isipin mo to, araw-araw, hindi nawawala ang problema. Minsan maliit lang, minsan naman malaki. Ang tanong, paano ka nagre-react kapag dumating ang problema? Kung ang unang instinct mo ay magpanik, magreklamo, o sumuko agad, natural yan, pero hindi siya nakakatulong. Ang tunay na matibay mentally at emotionally ay hindi yung walang problema, kundi yung marunong maghanap ng solusyon kahit mahirap ang sitwasyon. Kapag may biglang problema, huwag agad sumabog o huwag agad magdesisyon ng padalos-dalos. Ang utak kasi, kapag puno ng emosyon, madalas mali ang napipiling solusyon. Kaya huminga ka muna, kalmahin mo ang sarili mo, tapos saka ka mag-isip. I-breakdown mo ang problema. Huwag mong tingnan bilang isang malaking problema. Hatiin mo ito sa mas maliliit na parte. Halimbawa, kung may utang ka, huwag mo lang isipin na malaki ang utang ko. Tanungin mo, gaano kalaki? Kailan ang due date? Ano ang pwede kong gawin para kumita ng extra? Kapag nakahati, mas nagiging manageable. Maraming tao, stuck, kasi puro dahilan ang iniisip kung bakit hindi nila kaya. Ikaw, baliktarin mo. Hanap ka ng paraan, hindi dahilan. Kahit 3 simple options lang, isulat mo, then piliin ang pinaka-practical. Ang problema, hindi nawawala sa kaiisip. Nawawala lang siya kapag gumalaw ka. Kahit maliit lang na step, importante na nagsimula ka. Tulad ng sabi nila, progress, not perfection. Hindi lahat ng solusyon gagana. Minsan palpak. Pero doon ka lalong lumalakas. Dahil sa bawat failure, nagiging mas mabilis ka mag-adjust sa susunod na problema. Halimbawa, isang estudyante na bumagsak sa exam, pwedeng mag-self-pity lang siya at sabihin, bobo ako. Pero kung may problem-solving skills, ang gagawin niya, aalamin kung alin ang mahirap sa exam. Maghahanap siya ng paraan para mag-improve, gaya ng reviewer o study group. Magsiset siya ng schedule para makapag-aral ulit. Ang resulta, hindi lang siya makakabawi sa susunod, kundi nagiging mas matatag din siya sa harap ng anumang pagsubok. Kaya kung gusto mong maging mentally at emotionally strong, tandaan mo, huwag mong katakutan ng problema. Gawin mo itong opportunity na mag-practice ng problem-solving skills. Sa bawat challenge na malalagpasan mo, mas lalakas ang tiwala mo sa sarili at mas tatatag ka, hindi lang sa isip, kundi pati sa puso. Number 5, huwag mong katakutan ang pagkakamali. Alam mo, karamihan sa atin, natatakot magkamali kasi iniisip natin na kapag pumalpak tayo, ibig sabihin, mahina tayo o hindi tayo magaling. Pero ang totoo, ang pagkakamali ay normal na bahagi ng buhay. Parte siya ng proseso ng pagkatuto. Isipin mo na lang, nung bata ka, natuto kang maglakad dahil ilang beses kang natumba. Hindi ka naman agad naglakad ng perfect sa unang try, di ba? Kung natakot ka noon at tumigil ka kasi nahihiya ka o natatakot masaktan, baka hanggang ngayon gumagapang ka pa rin. Ganon din sa totoong buhay ngayon. Kapag lagi mong iniwasan ang pagkakamali, hindi ka gagalaw. Lagi kang stuck. Kasi ang pag-unlad, hindi nangyayari sa comfort zone. Nangyayari siya sa moment na handa kang sumubok kahit may chance na pumalpak. Kaya ang mindset dapat, huwag mong tingnan ang pagkakamali bilang katapusan, kundi bilang simula. Kapag nagkamali ka, isipin mo, okay,
At least may natutunan ako. Ano ang susunod kong hakbang? Maraming matagumpay na tao. Lahat sila dumaan sa napakaraming pagkabigo bago nila nahanap ang tamang formula. Kung sila nga nagkamali ng paulit-ulit, bakit ikaw hindi pwede? Ang tunay na kahinaan ay hindi yung nagkamali ka, kundi yung natakot kang sumubok. Kasi ang taong hindi sumusubok, wala ring natututunan. Pero ang taong paulit-ulit na bumabangon, kahit ilang beses madapa, yun ang nagiging matibay, mentally at emotionally. Number 6, patuloy kang mag-aral at mag-grow. Isipin mo ito, kung titigil kang matuto, para kang cellphone na hindi nag-a-update. Oo, gumagana pa rin siya, pero mabagal, naghahang, at hindi na compatible sa mga bagong app. Ganon din tayo bilang tao. Kapag hindi tayo natututo ng bago, nai-stuck tayo sa lumang bersyon ng sarili natin. Hindi laging ibig sabihin ng pag-aaral ay nasa classroom ka, may teacher at may exam. Ang tunay na learning ay nasa pang-araw-araw mong buhay. Kapag nagbasa ka ng libro, nakinig ka sa podcast, o simpleng tinanong mo ang sarili mo ng paano ko pa mapapabuti ito, nag-aaral ka na. Kahit maliit, basta may bago kang nadadagdag sa isip mo, growth na yon. Halimbawa, may mali kang nagawa kahapon. Kung pipiliin mong i-analyze kung bakit nangyari at paano maiiwasan sa susunod, nag-grow ka. Kung may bagong skill kang tinatry, katulad ng pagluluto, pagkukumpuni, o kahit simpleng pag-handle ng stress, nag-i-invest ka sa sarili mo. Ang sekreto dito, huwag mong isipin na late ka na para matuto. Maraming taong natatakot magsimula kasi feeling nila huli na sila. Pero isipin mo, mas okay nang magsimula ngayon kaysa hindi na talaga. At ang kagandahan pa, habang natututo ka, mas lumalawak ang perspective mo. Mas nagiging creative ka sa pagharap sa problema. At mas tumitibay ka emotionally kasi alam mong kaya mong i-adapt ang sarili mo sa kahit anong sitwasyon. Para mas maging relatable, isipin mong nasa trabaho ka at biglang may bagong system o software. Kung ayaw mong matuto, mahihirapan ka, may stress ka, at mapapag-iwanan. Pero kung willing kang mag-aral at mag-adjust, hindi lang gumagaan ang buhay mo, mas nagiging valuable ka rin. Ganon din sa relationships. Kung marunong kang makinig at matuto mula sa pagkakamali, mas nagiging matibay ka na partner, kaibigan o kapamilya. Ang growth ay hindi one-time event. Journey siya. Hindi siya tungkol sa pagiging perfect, kundi sa pagiging mas better kaysa sa kahapon mo. Number 7, disiplina sa sarili. Kung iisipin mo, lahat ng successful at emotionally strong na tao, may isang bagay na pare-pareho silang dala. Disiplina sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging sobrang seryoso o parang sundalo na walang pakiramdam. Ang totoong disiplina ay yung kaya mong kontrolin ang sarili mo kahit na wala nang nanonood, kahit na walang nag-uutos. Halimbawa, gusto mong magising ng maaga pero ang sarap ng tulog mo. Kung wala kang disiplina, pipindutin mo ang snooze button ng paulit-ulit hanggang tanghali ka na bumangon. Pero kung may disiplina ka, kahit gaano pa kasarap ang unan, tatayo ka. Kasi alam mo may dapat kang gawin para sa sarili mo. Ganun din sa pagkain. Ang sarap ng chichirya at soft drinks. Pero kung palagi kang sumusunod sa tukso, ikaw rin ang magsasuffer. Ang disiplina, marunong magsabi ng, pwede naman, pero wag lagi. Kontrolado ko ang sarili ko. Hindi ang cravings ko ang kumukontrol sa akin. Bakit importante ang disiplina? Kasi ito ang foundation ng consistency. Kahit wala kang motivation, disiplina ang magpapatuloy sa'yo. Nabubuo ang self-respect kapag ginagawa mo ang tama. Kahit mahirap, nagkakaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Mas nagiging matibay ka emotionally kasi natututo kang tanggapin ang hirap, tiisin ang delay, at piliin ang mas makakabuti kaysa sa madali lang. Isipin mo kung nag-aaral ka o nagtatrabaho ka online. Andyan yung tukso na mag-YouTube, mag-TikTok o mag-Facebook habang dapat nag-focus ka sa ginagawa mo. Kapag wala kang disiplina, uubusin mo ang oras sa walang kwenta. Tapos magrereklamo ka, bakit wala kang progress? Pero kung may disiplina ka, alam mong may oras para sa trabaho at may oras para sa pahinga. Hindi ibig sabihin na puro trabaho ka na lang. Pero ang point ko, kaya mong kontrolin ang sarili mo para hindi masayang ang oras at effort mo. Gumawa ka ng routine. Huwag agad malaki, gaya ng 5 minutes na exercise lang muna.
5 minutes na pag-aaral. Kung social media ang sagabal, ilayo mo ang phone mo habang nag-aaral ka o nagtatrabaho. After mong sumunod sa disiplina, bigyan mo ng maliit na reward ang sarili mo para mas lalo kang gaganahan. Ang disiplina sa sarili ay hindi kalaban ng kalayaan. Ito mismo ang nagbibigay sa'yo ng tunay na freedom. Kasi kapag kontrolado mo ang sarili mo, hindi ka alipin ng emosyon, hindi ka alipin ng tukso, at hindi ka alipin ng kahinaan. Number 8, kilalanin mo ang emosyon mo. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang hirap maging matibay mentally at emotionally? Dahil marami ang takot kilalanin ang nararamdaman nila. Kapag may lungkot, tinatabunan. Kapag galit, pinipigil hanggang sumabog. Kapag natatakot, nagtatapang-tapangan. Ang problema, kapag hindi mo kinilala ang emosyon mo, para ka lang nagtatago ng basura sa ilalim ng kama. Akala mo wala na, pero unti-unting bumabaho at lumalaki. Ang pagiging matibay ay hindi nangangahulugan na hindi ka iiyak o hindi ka madudurog. Ang tunay na lakas ay yung kaya mong sabihin sa sarili mo, oo, nasasaktan ako. Oo, naiinggit ako. Oo, takot ako. Kapag tinanggap mo na normal at valid ang emosyon mo, mas madali mo itong mahahawakan. Para kang driver ng kotse. Kung alam mong may ilaw na pula sa dashboard, malalaman mong kailangan ng check-up ang makina. Ganon din sa emosyon. Kung ramdam mong naiinis ka, baka kailangan mong magpahinga. Kung lungkot ang nararamdaman, baka kailangan mong maghanap ng kausap. Hindi kahinaan ang pag-amin sa emosyon. Sa totoo lang, ito ang unang hakbang ng pagiging matibay. Dahil paano mo malalabanan ng isang bagay na hindi mo alam na meron ka. Kaya ang gawin mo, kapag may nararamdaman ka, huwag mo agad husgahan ang sarili mo. Huwag mong sabihin, ang hina ko naman, bakit ako naiiyak? Sa halip, itanong mo, ano ba talagang sinasabi ng emosyon na ito sa akin? Kapag natuto kang kilalanin ang emosyon mo, hindi ka na basta-basta dinadala ng alon ng buhay. Ikaw na mismo ang natutong lumangoy at sumabay. Number 9, huwag mong persahin ang sarili mo. Maraming tao ang iniisip na kapag lagi kang strong o positive, mas matibay ka. Pero ang totoo, minsan mas matibay ang taong marunong umamin na pagod na siya. Kasi isipin mo, hindi ka robot, hindi ka makina. Tao ka. Normal na mapagod, normal na mawala ng gana, at normal na hindi laging nasa best version mo. Ang problema, madalas pinipilit natin ang sarili kahit halatang drained na tayo. Pinapasaya ang lahat kahit malungkot. Nagtatrabaho ng sobra kahit wala ng energy. O kaya nagpapanggap na okay para lang hindi ma-question ng iba. Sa huli, mas nauubos ka. Ang pagiging matibay, hindi ibig sabihin ay laging kaya mo. Ang tunay na lakas ay yung marunong kang mag-pause. Kapag napagod, magpahinga. Kapag hindi kaya, humingi ng tulong. Kapag nasaktan, umiyak. Hindi ibig sabihin na mahina ka kapag nagpahinga ka. Ang ibig sabihin yan ay marunong kang alagaan ang sarili mo para makabalik ka ng mas malakas. Parang cellphone lang, hindi pwedeng gamitin ng gamitin nang hindi charge. Kung ubos ang baterya mo, wala ka ring magagawa. Ganon din sa buhay. Recharge ka muna, then saka ka ulit lalaban. Kaya kung may mga araw na hindi mo kayang ngumiti, hindi mo kayang maging productive, o hindi mo kayang harapin lahat ng problema, okay lang. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na maging perfect palagi. Ang mahalaga, kaya mong tanggapin na tao ka at marunong kang bumangon kapag nakapagpahinga ka na. Number 10, i-build ang self-confidence. Alam mo ba, karamihan ng tao, iniisip na ang confidence ay parang gift na meron lang ang iba. Yung tipong ipinanganak na matapang, palaging sigurado sa sarili, at hindi natitinag kahit anong sitwasyon. Pero ang totoo, confidence ay hindi regalo, kundi skill na pwedeng i-develop. Isipin mo ganito, kung ang katawan pwedeng palakasin sa gym, ang self-confidence naman pwedeng buuin sa pamamagitan ng maliliit na consistent na hakbang. Hindi ito biglaang nagiging malakas. Dahan-dahan itong lumalago habang patuloy mong hinaharap ang mga takot at pinatutunayan sa sarili mong kaya ko pala. Magsimula ka sa simple. Ayusin mo ang higaan sa umaga matapos ang isang maliit na task sa trabaho o kahit simpleng naglakad ng 10 minutes. Bakit? Kasi tuwing natatapos mo ang isang bagay, kahit maliit, napapatunayan mong kaya mo.
At bawat maliit na panalo ay nagiging brick na bumubuo sa foundation ng confidence mo. Ang isa sa pinakamalaking killer ng confidence ay ang comparison. Napapansin mo ba minsan, scroll ka lang sa social media, tapos pakiramdam mo, ang daming mas magaling, mas maganda, mas successful kaysa sa'yo. Ang totoo, highlight reel lang nila ang nakikita mo. Hindi mo nakikita yung struggles nila. Kaya imbis na makipagkumpetensya ka sa iba, sarili mo lang ang kalabanin mo. Labanan mo ang kahapon mo. Practice courage kahit kinakabahan ka. Akala ng iba, dapat mawala muna ang kaba bago maging confident. Mali. Ang tamang mindset, kahit kinakabahan ako, gagawin ko pa rin. Confidence grows habang paulit-ulit mong hinaharap ang discomfort. Tulad ng unang beses na nagsalita ka sa harap ng klase. Nakakatakot, di ba? Pero habang inuulit mo, unti-unting nagiging normal. Kung palagi mong sinasabi sa sarili mo, hindi ko kaya, mahina ako, palpak ako, huwag ka nang magtaka kung bakit mababa ang confidence mo. Sabi ko nga kanina, ang utak natin ay parang sponge. Kung ano ang inuulit mo, yun ang pinapaniwalaan niya. Subukan mong palitan ng, kaya ko to, step by step, magiging okay din. Real talk, hindi ibig sabihin ng pagiging confident ay hindi ka na matatakot o magkakamali. Ang tunay na confidence ay yung kahit alam mong may posibilidad na pumalpak ka, handa ka pa rin sumubok. Kaya ang sekreto ay hindi pagiging perfect, kundi pagiging consistent sa pagharap at pagpatuloy. Number 11, mag-practice ka ng mindfulness o meditation. Alam mo ba yung feeling na parang ang dami-dami mong iniisip sabay-sabay? Nakaka-drain, di ba? Parang kang inahabol ng utak mo kahit nakaupo ka lang. Diyan pumapasok ang mindfulness at meditation. Hindi siya magic trick. Hindi rin siya para lang sa mga monks o nasa bundok. Ang simpleng ibig sabihin nito, matuto kang huminto at mag-focus sa ngayon. Halimbawa, nasa jeep ka pauwi. Traffic, pawis, ang daming ingay. Imbis na mainis, pwede mong gawin ang simpleng mindfulness. Huminga ka ng malalim. Pansinin kung paano pumapasok at lumalabas ang hangin. Damhin mo kung paano gumagalaw ang dibdib at tiyan mo. For just 1 to 2 minutes, hindi ka nakatingin sa stress ng traffic, kundi nasa ngayon ka lang. Ang meditation naman, parang gym ng isip. Kapag nag-exercise ka, lumalakas ang katawan mo, di ba? Kapag nagme-meditate ka, lumalakas ang mental clarity mo. Kahit 5 minutes lang kada umaga. Pumikit ka, huminga ka ng malalim, at hayaan mong dumaan ang mga thoughts mo. Huwag mo silang pigilan, huwag mo rin silang habulin, para ka lang nanonood ng ulap na dumadaan sa langit. Over time, mapapansin mo na mas kalmado ka kahit may problema ka. Mas mabilis kang makapag-decide ng hindi pa dalos-dalos. Mas aware ka sa sarili mong emosyon, kaya hindi ka agad napapraning o napapagalit. Kung tutuusin, mindfulness at meditation ay parang reset button ng utak mo. Kapag puno ka ng stress, isang simpleng paghinga at focus sa ngayon, biglang gumagaan ang pakiramdam. At ang pinaka-relatable dito, hindi mo kailangan ng espesyal na lugar o oras. Pwede mo itong gawin habang naghuhugas ng plato. Damhin mo ang tubig sa mga kamay mo. Pwede habang naglalakad, pansinin mo ang bawat hakbang. Pwede kahit bago matulog, pansinin mo ang katawan mo mula ulo hanggang paa at magpasalamat ka na buhay ka pa. Number 12, magkaroon ka ng support system. Alam mo ba, hindi lahat ng laban sa buhay ay kaya mong harapin mag-isa. Oo, matibay ka, matapang ka, pero kahit ang pinakamalakas na tao, napapagod din. Dito pumapasok ang halaga ng isang support system. Isipin mo ito, kapag may bagyo, mas ligtas ang bahay na may matibay na haligi. Ganon din tayo. Ang mga kaibigan natin, pamilya, o kahit mentors ay parang mga haliging sumusuporta sa atin. Kapag mahina ka na, sila ang sasalo. Kapag nagdududa ka sa sarili mo, sila ang magpapaalala ng halaga mo. Hindi ibig sabihin na hihingi ka lagi ng tulong o aasa ka palagi. Ang totoong support system ay hindi para gawing dependent ka, kundi para meron kang masasandalan sa oras na sobrang bigat na ng pasan mo. Halimbawa, dumaan ka sa breakup, bagsak ka sa trabaho, o biglang problema sa pera. Ang isang tawag lang sa kaibigan o isang simpleng kamusta ka ng pamilya, minsan sapat na para hindi ka gumuho.
Minsan, kailangan mo lang ng makikinig. Hindi para solusyonan ang problema, kundi para iparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa. At tandaan, ang support system ay hindi lang tungkol sa kung sino ang nandyan para sa'yo, kundi kung paano ka rin nandyan para sa kanila. Kasi mutual siya. Kapag sila naman ang may pinagdadaanan, ikaw naman ang magbibigay ng lakas. Sa ganitong paraan, lumalalim ang relasyon at mas nagiging matibay ang samahan. Kaya kung gusto mong maging emotionally at mentally strong, huwag mong isipin na kahinaan ang humingi ng tulong. Ang totoo, malaking katapangan ang aminin na kailangan mo ng kasama sa laban. Number 13, matuto kang magpatawad. Alam mo ba kung bakit mabigat ang dibdib mo minsan kahit wala namang nangyayaring masama sa araw mo? Minsan kasi, dala-dala mo pa rin yung bigat ng nakaraan. Yung sakit na ginawa ng ibang tao, yung mga salitang hindi mo makalimutan, o yung mga pagkakataon na nasaktan ka ng sobra. Ang totoo, ang kapatawaran ay hindi regalo para sa taong nanakit sa'yo, kundi para sa sarili mo. Kapag hindi ka marunong magpatawad, para kang may backpack na puno ng bato na araw-araw mong pasan. Habang tumatagal, mas bumibigat at ikaw mismo ang nahihirapan. Kapag pinatawad mo, hindi ibig sabihin na tama yung ginawa nila o nakalimutan mo na agad yung sakit. Ang ibig sabihin lang, pinipili mong wag nang hayaang kontrolin ng nakaraan ang kasalukuyan mo. Para kang nag-aalis ng isang malaking pabigat sa likod mo. Isipin mo ito, kapag hindi mo pinapatawad, ikaw ang talo. Habang sila, tuloy-tuloy lang ang buhay nila. Pero ikaw, paulit-ulit mong binabalikan yung eksena. Parang pelikulang ayaw matapos. Kaya ang tunay na lakas ay nasa taong marunong magsabi ng mas mahalaga ang peace of mind ko kaysa sa galit ko. Oo, alam ko na hindi madaling gawin, lalo na kung malalim ang sugat. Pero isipin mo kung gaano kagaan ang pakiramdam na wala ka ng dinadalang bigat. Ang kapatawaran ay hindi para kalimutan ang sugat, kundi para hayaan itong maghilom. At tandaan mo, kapag natuto kang magpatawad, hindi lang puso mo ang gumagaan, kundi pati isip mo. Nagkakaroon ka ng space para sa bagong simula, sa bagong saya at bagong lakas. Number 14, dapat may malinaw kang goals. Kung iisipin mo, ang buhay na walang malinaw na goals ay parang paglalakbay sa dagat na walang direksyon. Oo, nakakasakay ka nga sa bangka, pero hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng alon. Kaya madalas, nauubos ang oras, lakas at emosyon mo sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga sa'yo. Kapag malinaw ang goals mo, nagkakaroon ka ng compass sa isip at puso mo. Kahit gaano kabigat ang hamon, alam mo kung bakit ka lumalaban. Halimbawa, kung ang goal mo ay makatapos ng pag-aaral para matulungan ang pamilya mo, kahit gaano kahirap ang puyat at pagod, kaya mong tiisin. Kasi malinaw kung saan ka papunta. Ang goals ay parang ilaw sa dulo ng madilim na daan. Kapag may problema, hindi ka basta sumusuko kasi alam mong may rason kung bakit mo kailangang magpatuloy. Pero importante, huwag lang basta pangarap. Gawing specific. Imbis na gusto kong yumaman, sabihin mo, gusto kong makaipon ng 100,000 pesos sa loob ng 2 taon. Kapag mas malinaw, mas madaling sukatin at mas nakakagana. Kung wala kang goal, kahit anong dumating, tatanggapin mo. Pero kung may malinaw kang direksyon, ikaw ang pumipili ng laban mo. Hindi ang problema ang pumipili para sa'yo. Sa madaling salita, goals give you purpose. At kapag may purpose ka, mas matibay ka, mentally at emotionally. Dahil alam mong lahat ng ginagawa mo ay may kahulugan. Number 15, mag-practice ka ng gratitude. Alam mo ba na isa sa pinakamalakas na sekreto para tumibay ka emotionally ay ang simpleng pagpapasalamat? Minsan kasi, sobrang focus tayo sa kulang. Kaya tuloy, lagi tayong stress at parang walang saysayang effort. Pero kapag nag-shift ka ng perspective at sinimulan mong pansinin ang mga bagay na meron ka na ngayon, mapapansin mong mas gumagaan ang pakiramdam mo. Halimbawa, hindi man malaki ang kita mo ngayon, pero may pagkain ka sa mesa. Hindi man perfect ang pamilya mo, pero may mga taong nagmamahal sa'yo. Kahit simpleng bagay lang, yan ay blessings na madalas hindi natin napapansin. Kapag araw-araw kang nagpa-practice ng gratitude, parang nire-retrain mo ang utak mo na tumingin sa positibo kaysa puro problema. Ang epekto, mas nagiging matibay ka mentally
Kasi hindi ka agad natitinag ng negative thoughts. At mas nagiging matatag ka emotionally. Kasi natututo kang makontento at maging masaya sa present moment. Subukan mo ito. Bago ka matulog, isulat mo sa notebook mo o sa phone mo ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong araw. Hindi kailangang malaki. Pwedeng simpleng, salamat at hindi ako na-late. Salamat at nakapagpahinga ako kahit 10 minutes lang. Sa umpisa, baka isipin mo, ang corny nito. Pero kapag ginawa mo ito araw-araw, mapapansin mong mas magiging kalmado ang isip mo. Mas lumalawak ang perspective mo at mas nagiging matibay ang loob mo kahit may problema ka. Sa madaling salita, gratitude is like mental armor. Pinoprotektahan ka nito laban sa stress, inggit, at sobrang pag-aalala.